Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:01 sa araw. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Sumuadlaw sang Huwebes, Enero 29, 2026. Ito ang inyong tagbalita, Janelle Baclay. Nagkaroon sa aton ng mga pangulong dinalan. Lalaki na disubrehan nga may dalang nga kutsilyo nga nagpadaya sa Iloilo International Airport na tiruhan sang mga pulis. Dinagyang festival nakabaton sa imbitasyon nga mag-perform sa Australia subong nga tuig. Temprano nga pagplano sa dinagyang festival pagpamati sa suwestyon sang pumuluyo in pasalig ni City Councilor Rex Sarabia. Pagpasakop sang Tultugan Festival sa Dinagyang Tribes Ati Competition, palakayon pa sang IFFI. Ila kadalanon sa distrito sang Haro, siraduhan sa nagahilapit nga Haro Fiesta. Akmayo si Subharo nagpagawa na sa schedule sa mga misa sa mga aktibidad sa kadlawan sang Nuestra Señora de la Candelaria. Kapin 1.1 million pesos nga balor sang shabu na kumpiska sa buy-bust operation sa La Paz. Hepe sang Coast Guard Western Visayas nag-courtesy visit kay Governor Arthur Defensor Jr. Ilang ka mga salakyan sa molo nga naga-illegal park nangin subject sang clamping operation sang ICTTMO. German Ambassador to the Philippines nagbisita sa probinsya sang Guimaras. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:04 sa aga, kagkaroon sa detalye sang mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Natiruhan sang pulis ang isa kalalaking pasahero matapos magdala kang magpanaya sang kutsilyo sa pre-departure area sang Iloilo International Airport. Ang suspect ginkilala nga si Ronald Lanuhan, taga Sagay, Camiguin. Kagsandig sa impormasyon na diskubrihan sang kapulisan ng suspect na may dala ini nga kutsilyo kang ilagin hinyo nga isurrender apang nagpamalibad ini. Sa baylogin tayaan sini ang mga pulis kag napuhag ang iban pa mga pasahero sa paluparan. Sa pamahog na dala niya sa paluparan, natiruhan sa pulis ang suspect nga naigo naman sa abaga. Sa karon, iyara pa sa ospital ang sospetsado. Radyo Pilipinas News. Dinagyang festival nakabaton sang imbitasyon na mag-perform sa Australia subong nga tuig. Radyo Pilipinas News. Sa balita ni Emerald Santiagudo. Good news, hindi lang sa syudad kag sa Tumson maga-perform ang Dinagyang Festival subong nga tuig. Suno kay Eric De Venagracia, Artistic Director sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated o kon IFFI, nakabaton na sila sang formal nga imbitasyon para sa Dinagyang Festival nga magpasundayag sa Australia. Magluwas diri may imbitasyon man nga mapasako para sa Parada ng Kalayaan.
Hinaulat na lang Manila ang mga papeles apang nakabaton man sila sang imbitasyon sa pagpanumbalik sang Aliwan Fiesta subong nga tuig. Kung madumduman nagkampiyon sa Parada ng Kalayaan 2025, ang Tultugan Festival sang maasin kag first runner-up naman ang Dinagyang Festival nga ginrepresenta sang tribo Pagidait na nagkampiyon sa 2025 Dinagyang Tribes Competition. Wala naman sang ginhiwat nga Aliwan Fiesta sang 2025. Apang sang 2024 nangin kampiyon ang Dinagyang Festival kag first runner-up naman ang Tultugan Festival sang maasin. Nagperforma ng Dinagyang Festival sa Osaka, Japan kag New Zealand sang kinalikdan nga tuig. Suno kay Divina Gracia, iga-evaluate pa nila kung ano-anong nga imbitasyon ng ilang nga batunon kag sino nga mga tribo ang ipadala. Nagkuha sang tribo sa lugnon sang Haron National High School ang kampyonato sa Dinagyang Tribes Competition. Kag Tultugan Festival naman ang kampyon sa kasadyahan sa kabanwahanan. Para sa Bagong Pilipinas, Emero Santiago, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pasalig ni City Councilor Rex Marcos Sarabia nga temprano pa lang magplano na sila para sa Dinagyang Festival 2027. Pasalig sang konsehal nga pamatian sang lokal nga panguluhan ng tanan nga mangin suhestyon sang publiko. Ini kasunod sang ila dialogo kaupo ng alkalde matapos nagtakop ang selebrasyon sang Dinagyang Festival. Subong pa lang ginpahayag ni Sarabia nga plano nila nga ibalik ang banderitas kag flaglets sa mga dalanon sa syudad. Aprobado man ni Mayor Raisa Treñas nga nagsiling nga dapat mahimo sa recycled materials ang gamiton ng mga banderitas. Ginkumpirma man ni Sarabia ang pagbalik sa judging area sa tribe competition sa downtown area sa city proper. Luwing man tutukan sang konsehal ang pagdugang sang washing stations kag mga comfort rooms sa mga dalanon sa syudad kag ang posibilidad nga pabuksan ang mga comfort rooms sa mga government building. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagpasakop sang Tultugan Festival sa Dinagyang Tribes Competition, talakayon pa sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita ni Emero Santiagudo. Talakayon pa sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated o kon IFFI kung bala pwede makapasakop ang Tultugan Festival sang banwa sang maasin sa Dinagyang Tribes Competition. Hini matapos na Grand Slam champion ng Tultugan Festival sang maasin sa kasadyan sa kabanwahanan 2026 humali na 2024. Una na nga gintayag ni maasin Mayor Francis Amboy nga luyog nila mag-intra sa Dinagyang Tribes Competition kag hindi na sa kasadyan sa kabanwahanan sa masunod nga Dinagyang Festival. Sino kay Eric de Menegracia, Festival Director sang IFFI, posible nila nga i-welcome ang Tultugan Festival apang dapat pa ini nga desisyonan sang nagabugos sang IFFI. Sa piyak sini positibo siya nga posible mangin realidad ini bangod iya man ginpakigbahin nga sang una madamo sang festivals nga nagapasakop sa Dinagyang Tribes Competition. Kaangay sang Binirayan Festival sang probinsya sang Antique. Duwag niya ang ilang nga ginatutukan kung paano pa ma-improve ang kalidad sang performances sang kada tribo. Para sa Bagong Pilipinas, Emero Santiago, Radyo Pilipinas at Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magpapatigayon sa road closure ang Iloilo City Traffic Transportation Management Office sa mayor ng mga dalanon sa distrito sang Haro sa nagahilapit nga selebrasyon sang Haro Fiesta. Mahiwaton nga prosesyon sa mamot nga Pebrero 2 nga magasugod alas 4 sa hapon nagikan sa Haro Plaza. Magalabay sa Rizal Street, Haro Cathedral, pakadto sa E. Lopez. Left turn sa Commission Civil Street, pagwa sa Lopez Haina Street. Left turn sa Fajardo, pakadto sa Libertad Street, pagwa liwat sa Haro Plaza. Bangod sini siraduhan ang Rizal Street sa palibot sa Haro Plaza, porsyon sa Libertad Street, Fajardo, Lopez Haina, Simon Ledesma Street, porsyon sa Commission Civil Street, kag porsyon sa E. Lopez. Kinabisuan ng mga motorista nga magalabay sa alternatibo nga mga dalan, agud makalikaw sa heavy traffic. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang Diocese of Haro nagpagwas ang schedule sang misa kag mga aktibidad sa adlaw sang kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Sa balita ni Marian Grace Serenieta. Nagpagwas ang schedule sa mga misa kag mga aktibidad ng Archdiocese of Haro para sa kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria, patrones sang Haro kag Western Visayas sa Pebrero 2. Sa main altar, may misa sa alas 4 sa aga, alas 6 sa aga, kag ang Solemn Pontifical Mass na may blessing sang kandila, hiwaton sa alas 8 sa aga sa pagpanguna
ni Most Reverend Medifil Billones, Archbishop sang Haro. May misa man sa alas 10 sa aga, alas 12 sa udto, alas 3 sa hapon kag ang solemn celebrated mass sa alas 5:30 sa hapon pangunahan ni Most Reverend Ruben Labajo, Bishop of Prosperidad. Sa gabi, may misa naman sa alas 7 kag alas 8. Samtang may mga misa man na hiwaton sa St. John Paul II Gym. Sa aga, hiwaton ni sa 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 kag 11:30. Sa hapon may misa man sa alas 3 kag sa gabi sa 6:30 kag 7:30 PM. Magahiwat naman sa bunyag sa alas 9 sa aga, 9:45 kag 10 AM. Ang tuiga naman nga solemn procession hiwaton sa alas 4 sa hapon. Para sa Bagong Pilipinas, Mayon Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sang kapulisan ang isa ka high-value target suspect sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Tikod, La Paz, Iloilo City. Ang suspect kilala nga si alias Erp, 49 anyos, kag residente sang Lapos, Iloilo City. 160 gramos ang ginapatihan suspected Shabu nga may standard drug price nga masobra 1 million pesos ang na-recover sa suspect. Natigay naman nga pinaagi sa masangkad nga intelligence monitoring na kumpirma ang kailabtanan sa suspect sa illegal drug trade. Gintingog nga pwersa sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6, Police Drug Enforcement Group Special Operations Unit 6, kag Regional Intelligence Division 6 ang nagpatigayon sa operasyon. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ginapangatubang sang suspect sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbisita sa Iloilo Provincial Capital si Commodore Lodovico Librilla Jr. sang Philippine Coast Guard District Western Visayas. Ginbaton sang Coast Guard Western Visayas Chief ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Ginistoryahan sang duwa ka mga opisyal ang mga concern sa seguridad sa baybayon sang Iloilo. Mga prioridad sang Kapitolyo kag PCG, lakip na ang pagpabaskog sang intelligence, agon matap na ang pagsulod sang illegal nga droga sa probinsya. Pagpabaskog sang suporta sa bantay dagat units, pagdugang sa mga personal assets kagay sang rescue boats para sa maritime patrol. Sa anay press conference, una naging payag ni Governor Defensor nga dapat may ara sang operation centers sa mga pantalan sa probinsya agon matap na ang pagsulod sang illegal nga droga sa Iloilo kag kalapit nga mga lugar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Wala makaluwas sa ginkasa nga clamping operation sa Iloilo City Traffic Transportation Management Office ang pila ka mga salakyan nga illegal nga naga-parking sa Molo District. Ginbutangan sang clamping device sa mga personnel sang ICT TMO ang pila ka salakyan sa area sang Timawa Avenue, Molo, Iloilo City. Gintikita ng mga motorista bangod sa paglapas sa Regulation Ordinance 214191 na naganumili sa pagpark sa ginadumilian ng mga areas. Padayon ang panganumdom sang ICT TMO sa mga motorista nga likawan ang pag-double park kag illegal parking labi na sa mga mayor nga dalanon agod malikawan nga mapapanaugan sang multa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, 65 kapamilya sa Bacolod nga napiktuhan sang sunog ginbuligan sang city government. Radyo Pilipinas. Radyo Sa Pilipinas. detalye sa balita ni JP Herbas. Sang bulig ang Bacolod City Government sa mga pamilyang apektado sa separado nga sunog nga nagluntad sa 3 ka barangay sa syudad. Kada pamilya ginatagan sang food packs nga ginakipan sang 8 ka kilo nga bugas, canned goods, nuts kag kape. Magluwas diri nagpalawot man ang City Government sang family kits, clothing items, sleeping kits kag hygiene kits. Ginmanduan man ni Mayor Gasataya ang Department of Social Services and Development ngay proseso ang paghatag sang bulig pinansyal. Sa karon, nagapabilin sa mga natubod nga evacuation center ang mga apektadong pamilya nga naghalin sa Barangay Singkang Airport, Barangay 10, kag 26. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD Field Office 6 Kalahi SIDS nakapatuman sang 19 ka mga community projects sa Western Visayas sang tuig 2025. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Miriam Grace Erenieta, Kapatuman sa 19 ka community projects ang DSWD kapit bisig laban sa kahirapan,
comprehensive and integrated delivery of social services sa Kalahi Seeds sang tuig 2025 sa rehiyon. Lakip sa ginpatuman nga proyekto ang anong ka project sa Bingkawan, Iloilo, balon masobra sa 9 million pesos para sa construction sa 5 ka dalan, kag 1 ka slope protection, kag 3 ka road projects sa Cebu Guimaras balon masobra sa 13 million pesos. May ginpatuman man nga 4 ka proyekto sa Madalag Aklan balon masobra sa 9.9 million pesos para sa flood control, footpath, kag road projects kag 6 ka proyekto sa New Washington Aklan balor masobra sa 10 million pesos para sa paghuman sang daycare centers, dalan kag school buildings. Gimpahayag ni DSWD6 OIC Regional Director Joselito Estamber nga may ginpatuman man nga Kalahi Seeds nga 2 ka proyekto sa idalang sang pag-abot program. Lakip diri ang 1.9 million pesos nga proyekto sa Carles, Iloilo para sa 22 ka fiberglass reinforced plastic boots kag fishing equipment kag 1.9 million pesos nga proyekto sa Iloilo City para sa water refilling station. Dugang payag pa ni Arya Estamber nga pinaagi sa Kalahi Seeds na buligan ang pag-ayos ang kabuhi sa mga residente pinaagi sa mga infrastructure development kag shared responsibility. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbungguhan na yung series bus kagang wing van sa Barangay Poblasyon Ilaya, Cuartero, Capiz kahapon. Suno kay Police Captain Jesse Lipanya, hepe sang Cuartero Municipal Police Station, may ginlikawan ang wing van nga pick-up. Kag dito na bungguhan sini nga nagpatulong ang series bus nga padulong kuntani sa Iloilo City. Nakaagom sa injuries ang 2 ka mga driver pati na ang pila ka pasahero sang bus. Ang mga pilason ang ginpangdala naman sa ospital. Madayon pa ang investigasyon sa insidente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. OWA nagbulig pa pauli sa Pilipinas ang isa ka OFW stroke patient gikan sa UK. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa Report. detalye sang balita. Gimbuligan sang Overseas Workers Welfare Administration o kon OWA ang isa ka OFW stroke patient sa United Kingdom nga makapauli sa Pilipinas. Pinaagi sa pagpacility sang Migrant Workers Office Overseas Workers Welfare Administration o kon MWO OWA London, nakapauli na sa Pilipinas ang OFW nga na-stroke kag wala nakapauli sa sulod sang 14 ka tuig. Nangi posible ang repatriation sang OFW nga taga Guimaras bangod sa action funds sang MWO. Una na nga gibisitahan ang Department of Migrant Workers o kon DMW Secretary Hans Leo Katdak, OWA Administrator Patricia Ibon Kaunan, kag MWO OWA London team ang OFW sang tinalikdan nga tuig samtang naka-confine sa hospital kag nagpalabot man sa financial assistance. Samtang pag-abot sa Iloilo International Airport, gilayon naman nga gintatap sang OWA Regional Welfare Office 6 ang OFW kag naghatag sa accommodation anti siya nagpauli sa iyang hometown sa Guimaras. Nagpalabot naman sa pagpasalamat ang OWA Region 6 kay Cristina Gloningan, isa ka Filipino nurse volunteer nga nagserbe bilang medical escort ng OFW para mapasiguro ang iya kaayuhan sa pagbiyahe. Lakip man sa OWA repatriation team sa Daigari Garonita, isa ka nurse, Edward Berga nga repatriation officer, kag Anthony Balesteros nga driver. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nag-courtesy call visit si German Ambassador to the Philippines, His Excellency Dr. Andreas Michael Pafernoche, kagiya asawa sa Kapitolyo Provincial sa Guimaras. Ang ambassador kag iya asawa mainit naman na ginabi-abi nanday Governor Maria Lucille Nava kag Congressman JC Raman Nava. Matapos ang courtesy visit ng padulong ang German Ambassador sa premier landmark sang probinsya kag ilaman na eksperyensyahan ang pinasahi nga kultura kag heritage sang isla sang Guimaras. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nanging dinapit nga manugambal sa University Convocation sang West Visayas State University si Department of Agrarian Reform Assistant Secretary for External Affairs and Communications Operation Special Concerns Jose Genil De Morito. Ang University Convocation kabayan sa ginasaulog nga University Week sang nainambitan nga bulutuan. Sa mensahe gid pasalamatan ni ASEC De Morito si WVSU President Dr. Roselito Villaruz sa pag-imbitar sa iya nga mangin convocation speaker paagi sa College of Communication President Den Rona Alingasa. Nagtambong man sa kaiwatan ang AB Mass Communications Batch 84 ng mga classmate niya agon maghatag sang pagsuporta
Si Demorito ang naggraduar sa West Visayas State University sa kurso ng AB Mass Communication sa 1984. Kag naging madinalagon nga broadcaster sa sulod sang malawig nga panahon bago nagserbisyo bilang Assistant Secretary sang DAR. Radyo Pilipinas News. Isa sa mga produkto ang ginatawag sa Iloilo Science and Technology University sa Regional Yarn Production and Innovation Center ang shawl nga himo sa cotton, pinya, kag abaka. Sa programa Real Talk sa ISATU, ginpresentar ni ISATU Vice President for Research and Extension Dr. Carmelo Ambot ang produkto nga shawl bilang regalo kay Radyo Pilipinas Iloilo Station Manager Elena Pabiona. Inisa lang sa madamo nga produkto nga gina-produce sa universidad paagi sa weaving kag para man ma-promote ang sustainable fashion. Radyo Pilipinas News. Idagdagan sa warrant of arrest ang Ilonggo fashion designer nga si Jose Clement Tad-i Salcedo o kung mas kilala nga si Jet Salcedo bangod sa kaso nga cyber libel. 10 counts of cyber libel ang ginpangatubang ni Salcedo. 36,000 ka pesos naman kada count o kung 360,000 pesos ang piyansa ang ginrekomenda sa korte para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Sa karon niya na si Salcedo sa kustodiya sa Iloilo City Police Station 2. Radyo Pilipinas News. Malipayon na ginaselebrar sa mga mangunguma sang Lemery Iloilo ang adlaw sang mangungumang Lemerenhon. Ang aktibidad ng intuigan na nga kahiwatan sang banwa kag karon nagdangat sa ika-16 na nga anibersaryo. Ang selebrasyon na puno sang kasadya, kasunod sa ginpreparar nga nanarisari nga mga aktibidad. Magluwas diri may ginhanda man ng mga papremyo bilang pagkilala sa ilang nangin kapisan kag dako ang kontribusyon sa kaumhan. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:22 sa aga. Radyo Pilipinas. Kagi nyo nabatihan na detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sa Huwebes, Enero 29 na kita, 2026. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like lang sa aton nga Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Salamat sa mga nagaupod sa aton siniyang programa subong nga aga ASFO2 Joseph Ryan Babilonyo sa Master Bobby Farming. Salamat gid sir. Good morning sa inyo dira nga nagaupod kag nagatanaw diri sa aton siniyang programa. Sa iba naton nga mga FB live viewers, salamat gid sa inyo siniya nga pag-upod diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kita karon sa programa Iloilo Morning. Ako naging lamang inyo alagad ang inyong tagbalita, Junel Maclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Tinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong general. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast.